So for today's episode mga kalods ay magre-react tayo tungkol doon sa naghamon ng taga Luzon kay Boss SMB na magkakarera sila doon sa open na racetrack. So according to SMB Motovlog ay walang problema sa kanya at game na siya. Pero bigla na lang nag-iba yung comment o yung post ng taga Luzon na hindi na lang sila lalaban sa karera. Bakit nga ba? Yan ang aalamin natin ngayon for today's video. I hope nasa mabuti kayong kalagayan mga kalods. Alam naman natin na marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Mindanao, especially dito sa Davao del Norte, Davao de Oro, yung nagkaroon ng baha yung kanilang komunidad at maraming naapektuhan na pamilya. So, tuloy lang, laban lang tayo sa buhay. Huwag tayong susuko kasi parte yan ng ating buhay. Then, back to the topic tayo mga kalods. Alam ni SMB talaga kung ano yung kaniyang skill at talent sa pagmumotor. Kaya posigido siya sa nalabanan yung naghamon sa kanya. Pero yung naghamon sa kanya ay bigla na lang nag-iba yung kaniyang post sa Facebook. According sa kanya is hindi na lang daw itutuloy yung laban. Bakit kaya? Kasi sa aking pananaw, as a rider, naiintindihan natin kung bakit hindi naganap yung klase na game na yon or yung race na yon. Kasi kung matutuloy yon, magkakaroon yon ng bridge. Kumbaga mayroon ng conflict sa bawat branding ng mga motor. So kung sino yung mabilis, kapag example nanalo si BMW, siya yung pinakamabilis. So yung ibang brand is madidemoralize yun. Samantalang yung kapag nanalo yung si Ducati, yun din ang mangyayari sa BMW at sa ibang brand ng motor. So para hindi dumating sa mga conflict na yan, so mas minabuti na lang pinag-usapan nila, nagkasundo ang bawat parte, mga kampo ng mga riders na maging kaibigan na lang sila at tanggapin na lang yung nangyari sa Boss Ironman Mindanao challenge na Boss Ironman Mindanao League, yun yung nakaraang January 27-28 doon sa Jensen. Kaya nga mga kalods, as a rider, importante talaga ang brotherhood sa kalsada, lalong-lalo na kung ikaw ay nagmomotor. Kung meron kang mga nakita na mabilis magpatakbo, wag mo na lang silang gayahin. Kumbaga, para sa kanila, yun yung paraan ng pagpapatakbo nila. Pero para sa atin, alam natin kung ano yung magandang gawin kapag sumakay tayo ng motor. At marami din ako nakikita ng mga post tungkol dun sa mga reaksyon ng mga netizens na hindi sila hindi sila sang-ayon sa Boss Ironman Mindanao. Yung gano'n na league is once a year lang yun. And then we should consider that because it is a part of their industry. So nire-respect nila yung industry nyo, samantalang sa kanila kadalasan nababasa natin na ang bilis magpatakbo. So in your own way, tama ka talaga na mabilis sila magpatakbo. Pero kung babatikusin natin sila, wala naman tayong magagawa dyan. Ang atin lang is safe natin yung ating sarili kapag nagmomotor tayo. At hindi talaga maiwasan sa atin na magkomento dahil Pilipino tayo. Alam nyo na yung ating tradisyon dito na kapag negative talaga, kapag positive talaga tayo. So hayaan mo na natin na ma-realize natin yung buhay natin na kailangan may consideration din tayo kasi nakatira tayo sa isang democratic country. Kumaga may freedom tayo gumawa kung anong gusto natin. Kung sabihin mo na mabilis ang patakbo, mayroong mga enforcer na sila yung dadakip doon. So hindi natin pwedeng critics lahat ng mga riders kasi may mga riders na by the book talaga o yun talaga yung kanilang
pagpapatakbo isang ayon talaga sa batas na pinapatupad dito sa Pilipinas. And then sa mga mabilis magpatakbo, bakit sila naging mabilis? Kasi siguro alam nila patakbuhin yung kanilang motor, at syempre kapag mabilis sila, mas active yung kanilang instinct. At marami kasi sa atin na advance mag-isip, kaya respect na lang natin yung mga riders na mabilis magpatakbo. Dahil aminin man natin o hindi, tayo din kapag marunong tayo sa isang bagay, talagang, for example motor, talagang mabilis tayo magpatakbo din, na kung alam natin patakbuhin yung isang motor o yung sasakyan. Yan lang mga kalods. I hope okay na ang lahat, at marami nga palang salamat sa solid na nanood sa ating vlog tungkol sa DQ serye. I hope meron kayong natutunan sa kwento natin tungkol sa DQ serye. And sa lahat ng mga bago pa sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe, Lodsmark TV. At pagdating ng panahon, makikita ko kayo sa inyong lugar, makapunta ako dyan. Yan talaga yung isa sa mga goal natin, na ma-meet natin yung mga riders sa buong Pilipinas. At syempre, makapagpasyal tayo sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Napakaganda ng opportunity nung Bus Ironman Motorcycle Challenge. Kasi dito mo masusubukan kung ano yung endurance ability mo, na makaya mo ba yung gawin within 24 hours challenge. So, yun lang. Good vibes lang tayo mga kalods. I hope hindi ka nasaktan sa komento ko. I hope nasa mabuti kang kalagayan ngayon. At syempre, kaibigan tayo. Huwag mong kakalimutan yan na lahat tayo mayroong iba't ibang mga pananaw sa buhay. Hindi pwedeng yung pananaw mo, pananaw ko din. May iba't ibang tayong pananaw. So, I should respect what you are thinking, kasi yun ang pananaw mo. Alright, sa lahat ng mga di pa alam yung page ko nga pala ito, si Lodsmark TV. So, ako po ay taga Turil, at syempre, iniidolo natin yung mga top 3 na na-DQ. Si Boss SMB Motovlog. Napaka-humble nun sa personal, napakabait talaga. Nagpa-picture nga ako sa kanya. And then, si Sir Jerwin at saka si Mayor, hindi ko pa na-meet sila in person. I hope ma-meet natin sila, makapagpapirma tayo ng autograph sa kanila. And by the way, we're planning to join 2 years from now or 3 years from now. Isa sa mga goal natin na makasali sa kanyang event. Alright mga kalods, maraming salamat sa panonood, and see you. Alright.